Salam guys! Good morning! Dialysis day na naman ni Habi ngayong araw. Kaya maagang-maaga na naman kaming gumayak para pumunta ng ospital. For today's video ay isi-share ko sa inyo kung magkano yung nagagastos ng isang CKD patient dito sa Malaysia. At magkano nga ba talaga yung nagagastos namin ni Habi sa treatment niya. Ano-ano yung mga treatment na sinasuggest ng mga doktor dito sa Malaysia? At ano yung treatment na nasubukan na rin ni Habi? So before pa nga si Habi nag-hemodialysis, ay sinuggest sa kanya ng doktor na subukan yung peritoneal dialysis. Noong una ay napagkasunduan nga namin na ayaw nga namin ang treatment na yon. Bukod kasi sa sobrang hassle dahil 4 times a day siyang ginagawa, ay dapat may nakalaan talagang space kung saan inilalagay yung mga stocks ng solutions. At kailangan din na may isang kwarto na ilalaan kung saan ginagawa ng pasyente ang pagpapalit nga ng solutions na ipapasok sa katawan. Pero dahil nga sobrang mapilit ng doktor ni Habi ng mga oras na yon, ang sabi ay nakaka-stress daw ng puso yung hemodialysis, hindi tulad ng peritoneal dialysis ay mild lamang. Umabot pa nga kami ni Habi ng 1 buwan bago pa kami na-convince na gawin ni Habi yung peritoneal dialysis. So dito sa Malaysia, ang binabayaran ng mga pasyente na nagpe-peritoneal dialysis ay 100 ringgits per month. Hindi nga lang ako sure kung parehas nga ba sa ibang lugar dito sa Malaysia. Ito ay base nga lang sa mga napag-alaman ko at experience na rin namin ni Habi. So nung nagsimula na nga si Habi sa peritoneal dialysis, sa unang 2 linggo pa nga lang ay nagkaroon na siya ng hernia. Kaya naman ng mga time na iyon ay kinailangan talagang operahan agad-agad si Habi. After nun ay pinagpatuloy pa rin namin yung treatment na yon. Pero siguro hindi talaga hiyang ang katawan ni Habi para sa peritoneal dialysis. Dahil araw-araw na lang nagmamanas yung katawan niya hanggang umabot na sa punto na kahit paghiga ay nahihirapan si Habi. At ang pinakamalungkot pa nga doon ay pabalik-balik kami ng ospital kasi yung peritoneal dialysis is prone to infections siya. At dahil nga doon nasa mahigit 4 na buwan nga lang si Habi sa peritoneal dialysis ay napagdesisyonan nga namin na mag-hemodialysis na nga lang. Kasi sabi ni Habi ay hindi na nga raw kinakaya ng katawan niya. Naawa na nga rin ako kay Habi that time kasi sobrang nangangayayat na kasi hindi makakain ng maayos at hirap pang makatulog. Nag-alala pa nga kami ni Habi nang sabihin ng doktor na hindi raw makakapag-hemodialysis si Habi kasi wala nga raw malalagyan ng access. Lahat daw ng mga ugat na posibleng lagyan ng access ay na-block at ang only way daw na makasurvive si Habi is to undergo transplant. At dahil hindi nga ganon kadali yung proseso ng pag-transplant, ay sobrang nababahala na talaga ako para kay Habi. Naalala ko pa nga that time na sobrang iyak ko habang nananalangin. Hiniling ko talaga na makahanap kami ng paraan para gumaling si Habi. Hanggang isang araw nga, out of the blue, niyaya ko si Habi para pumunta ng Kota Kinabalu. Basta yun lang talaga yung pumasok sa isip ko that time. Kahit pa sinabi ng mga doktor dito na no chance na daw si Habi na malagyan ng fistula, ay naglakas loob pa rin ako para maghanap ng second opinion. At doon nga sa Kota Kinabalu ay pumunta nga kami sa isang private na ospital. At laking tuwa nga namin dalawa ni Habi. Nang isang beses lang tinignan at kinapa ng doktor yung braso ni Habi at sinabing okay nga raw yung ugat ni Habi at posible nga raw nalagyan ng pistula. At tinanong na nga namin kaagad kung magkano nga yung magagastos namin sa pagpagawa ng pistula. On the same day na nga kami agad nagpa-schedule dahil may nag-cancel nga rin on that day. Sobrang swerte nga namin sa mga araw na yon kasi sobrang layo nga ng binyahe namin galing pa Semporna to KK. At dahil wala rin kaming sapat na saving sa mga oras na yon, kaya naman pinilit ko na talaga si Habi na isasangla ko nga yung mga alahas na bigay niya sa akin. Nung una nga ay ayaw na ayaw niya talaga. Pero sabi ko nga sa kanya itong mga bagay na ito ay nahahanap rin. Pero yung buhay ng tao ay hindi natin maibabalik. So on that day nga ay successful nga yung operation ng paggawa ng fistula ni Habi. At yung total nga na nabayaran namin is almost 4,000 ringgits compared to public hospital na nasa mahigit 100 ringgits lang ang paggawa ng fistula. At simula nga ng araw na yon, hanggang ngayon ay alhamdulillah at wala namang nagiging problema ang fistula ni Habi. Magdadalawang taon na nga mula nang ginawa ito. At dito naman sa Malaysia, ang bayad nga ng bawat pasyente sa every treatment ng hemodialysis sa pampublikong ospital ay 13 ringgit. At kay Habi naman, dahil isa siyang government employee, ay wala kaming binabayaran sa lahat ng treatment niya dahil automatic na may GL na pinoprovide sa kanya yung gobyerno na kahit public or private pa na dialysis center ay sagot pa rin ng gobyerno. Ayan, at pagkatapos nga ng 4 na oras na dialysis session ni Habi, ay agad na nga kaming umuwi ng bahay kanina. Medyo masama nga yung pakiramdam ni Habi pagdating namin sa bahay kanina kaya nakatulog na nga rin kami muna. At
eto nga at ng kinahapunan ay bumili nga kami ng pangmeryenda namin na lekor. Kako maaga nga ako magluluto ngayon kasi nga hindi kami nag-lunch ni Habi kanina kaya maaga na nga rin kaming maghapunan ngayon. Bumili pala ako nitong gulay na sweet leaf. Hindi nga ako sure kung anong tawag dito sa Pilipinas. Dito sa Malaysia, ang tawag nila ay tiangko manis. Bale, igigisa ko nga lang ito na may itlog at ito na nga yung uulamin namin ni Habi ngayong gabi. Mga ilang taon na rin nung huli akong kumain ng gulay na ito. Kaya naman ang nakita ko nga kanina ay agad na nga akong napabili. Pagkatapos ay hinugasan ko na muna at nilagyan na rin ng kaunting asin para malinis ng maigi. Hahaluan ko na rin itong natira pang piniritong tokwa. Dinikdik ko na rin itong mga sangkap na bawang sibuyas at sili. At of course, hahaluan ko ng 3 pirasong itlog. Pinirito ko na ulit itong tokwa para mas maging crispy. Pagkatapos ay ginisa ko na muna ang mga dinikdik kong sangkap. At nang lumabas na nga ang aroma ay sinunod ko na itong itlog. Hinalo-halo ko lang ng mabilisan para maging ganito yung itsura niya. Then inilagay ko na rin kaagad itong gulay. Konting mekos-mekos lang at sobrang dali nga lang nitong maluto. Naglagay na rin ako ng kaunting oyster sauce at pati na rin asin. Kaunting tubig na rin, konting mekos-mekos at inilagay ko na nga rin yung piniritong tokwa. Ayan at ilang saglit pa nga ay luto na ang ating ulam. Naghain na nga ako kaagad at nang makakain na nga kami ni Habi. At sa mga hindi pa nga kumakain dyan, kain tayo guys! And that's all for today. Thank you for watching. See you on my next vlog.